Yan, good afternoon mga kamamaw. Papasok na tayo, bibili nilang baon si Mrs. Pagka natin pumasok para kung sakaling tapos ng maaga tayo makakauwi. At bukas ay day off na. So for today's vlog mga kamamaw, may mga updated video tayo ni Hanabi mula nung ship nga natin di ba nakaraan. So may mga video sila nung pinick up na nila mga kamamaw. Humingi tayo ng kopya kay Emmanuel Orisa. Yan, shoutout kay Emmanuel Orisa tsaka sa misis niya. Yan, okay naman yung lagay ni Hanabi doon. Masaya siya, marami siyang kalaro. At the same time, may kalaro din naman siyang American doon, si Champ. Yan. So i-upload na rin natin yung mga video binigay ni Emmanuel. Tsaka sakaling sa mga susunod na vlog, yung mga papi natin na hihingi din tayo ng mga kopya ng video nila ngayon. So ngayon si Chopper na lang nasa bahay. Bala ko bukas ititrain ko si Chopper nang hindi siya nakakulong sa gabi. Na ayun, in short, siksikan kami tatlo na rin din sa sopa. Kasi ako sa sopa natutulog eh. So siksikan kami tatlo doon. Itatry ko na hindi maglilikot si Chopper. Kasi hindi pa yun na-experience matulog sa labas na talagang dapat na siya ng umaga na hindi siya nakakulong. So sa kulungan okay sila, lalo na si Hanabi. Sabi nga ni isingit ko muna to, sabi ni Emmanuel Orisa, nung si Hanabi ay sinip ko, nung sinip ko kasi pinawiwi ko na yan bago ko dinala sa airport. And then nung pinick up nila mga kamamaw, dun pa lang pumupo at umihi nung paglabas dun sa cage niya. So it means like 12 hours niyang hindi siya nagpupunawiwi talaga. Kaya hindi ko naman parang nakakatawa lang kasi mga kamamaw, hindi talaga siya nagpupo din sa loob. Ibig sabihin, kahit paano yung pagte-training natin sa mga aso, katulad niya yung sa kulungan nila ngayon, never silang pumupo tsaka nagwiwi dyan. So nai-apply ni Hanabing ganun, ayaw niya na nagpupupo sa kulungan. So nagulat ako nung sinabi ni Emmanuel Orisa. Sabi ko, grabe naman daw si Hanabi, natiis niya ganun katagal. Kasi usual ang kayang tiisin ng aso pag pupupo is like 4 to 5 hours. 5 hours yung masyado ng mahaba. Pero sa bagay, hindi rin naman natin pinakain si Hanabi, kaya wala rin siyang ipinupo. Yan, tuloy natin mga kamamaw yung kwentuhan natin maya. Ihatid ko lang itong buntis. Mga kamamaw, atid muna natin ng buntis. Napakadalis mga kamamaw. Ingat sa pagdadrive. Grabe. Tsaka lakas sa gasolina mga kamamaw ngayon, dahil talagang bago kayo umalis, dapat 2 beses mo na start yung sasakyan mo kasi bibigay yung baterya niyan tsaka yung makina yung mga kamamaw. Nagtatrabaho si Mrs. sa hospital. Lalabas pa nga lang ako ng 5 minuto eh. Hindi ko na kaya sila. Maghapon nakalabas yan mga kamamaw. Nakatambay lang sila sa labas. Pagbaba po si Buntis. Oo, si Buntis bababa na. Ganda pagbaba. Pasok kasi niya 3 to 11. Makakot ako ipapasok na kasi kaysa umuwi pa ako mga kamamaw, may overtime naman yun. Ipapasok na lang ako ng maaga kasi parang kung titingnan mo yung pagitan niya alas 3 siya, tapos kung 4:30 ako, diba, papasok na lang ako ng mas maagang isang oras para mas maaga ako makauwi kung sakaling kaysa babalik pa ako, mag-aayos ako. Parang 30 minutes lang yung interval kung uuwi ako. So diretso ko ng pasok. So medyo mahalaga pa kasi bumili siya pagkain. 2:40 pa lang. So try natin kung maabot tayo ng alas 3. Pumasok tayo alas 3. Grabe
ayun pala yung tuloy natin kwento yung kay Chopper. Tutrain natin siya na magkakatabi kami tatlo. Bait naman si Chopper, ang nakita ko lang kay Chopper pa, kaya gusto ko pag tinrain ko siya is wala akong pasok para kahit mapuyat man ako okay lang. Kasi may halaman si Mrs. na nung nakaraan sinira nila nung nakawala lahat ng mga tuta. Ngayon pinagtitripan pa rin ni Chopper baka mamaya pag hinayaan kong kawala kagat sirain yung halaman ng Mrs. ko. Pero yung sa mga gilid-gilid ng bahay hindi naman sila nagsisira na ano lang talaga yung halaman lang talaga yung hindi pa dati kami ng mga mamasarap para yung halaman lang talaga yung napapagtripan niya. Yung halaman na mga naputol dati tumubo na, so nagagalit si Mrs. pag sinisira ni Chopper yung halaman. So ititrain natin si Chopper para tatlo kaming siksikan doon sa sopa, kasi kawawa naman si Chopper kung mag-isa na lang siya nakakulong pa na habang nasa akin lang naman. Kumbaga ititrain din natin, nakatrain naman na sila sa kulungan na 100% na siya talagang marunong na talaga sila sa kulungan na hindi sila iiyak pag iniwanan mo. Sa kapati train na talaga. Kaya nakita ko si Emmanuel nung nag-send ng video, hindi na sila hirap na hirap kasi relax na si Hanabi. Hindi na nila pa problemahin kung paano buwiwi o paano pupupo or paano mo ikukulong sa kulungan. Wala na, sanay na yung aso. So hindi na sila mahirapan. Hindi katulad ng mga bago nung medyo bago-bago pa ng konti sila. Kuya Ramil nagtatanong ng bago diskarte, ganito. Kasi medyo maliit pa sila diesel nung kinuha nila. Ngayon si Hanabi is malaki na. Mga mama, tuloy ko lang muna yung driving ko at para para safe tayo makarating sa trabaho. Talk to you later mga guys. Yan, dumating na tayo mga kamamaw. Pakita nyo naman sa biyahe natin, nakita mo grabe yung kapangyayalo, tsaka dapat ingat din talaga, sobrang ingat sa pagdadrive. Ayaw man nung salam natin stuck. Yung mga nagpo-prosin kasi ano lang tayo, chill lang tayo konti ng mga 10 minutes dito. Ano pa lang naman, 254 pero 350 na ako papasok. Ayoko nung mamadali ako. Hindi ko, mahirap kasi pasok ko yung katulad yan 5 minutes na lang papasok pa. Magra-rush ako, diba? Gusto ko yung papasok ako ng relax lang. Iba yung pakaramdam ng relax yung pumasok kaysa dun sa nahabol mo yung oras. Kaya atis ngayon meron pa tayong 15 minutes or tama, mga 15 minutes na nakapag-relax yung katawan natin, yung isip natin bago tayo magsimula. Mahirap yung pagpasok yung nakaraan nung hinatid ko nung kinuha ko yung certificate kay Hanabi. Diba syempre sabi ko sa inyo portero sa Macto ako, diba hindi na ako nakapag-vlog. Ratratan talaga pagpasok. Naging gamit takbo dun sa hanap ng jack, tapos kuha ng scanner. Mahirap yung ganun mga kamama, di katulad kayo kung 350 tayo papasok, relax na lalabas. Tsaka kahit pa paano naman mauna pa rin naman tayo kasi mga pang umaga 3:30 pa sila mag-out. So mauna tayo, mag-early tayo na 15 minutes pa, hindi natin sila makakasabay na maglulapasan. So yan, kung 3:15 tayo is, kung 8 hours lang tayo ngayon mga kamama is 11:45 lang tayo kung hindi busy. Pero kung busy 1:45 tayo dahil 2 hours overtime na tayo. Ayan, tapos ano pa ba ito? Ito mga kamama, ayan, total naman dito na tayo, magre-relax muna ako. Habang nagre-relax ako mga kamama, panoorin nyo muna yung video ni Hanabi nung
pinick up siya ni Emmanuel sa airport. Sobrang welcome. Nakapanood ko na yung mga short videos na yung pagsasama-samahin ko na lang. Talaga mararamdaman mong welcome na welcome sa pamilya ni Emmanuel si Hanabi. Sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso mga mama. Makikita mo yung anak mo na alam mo nakapunta sa tamang tao mga kamamaw. So ay mga kamamaw, enjoy nyo yung mga moment ni Hanabi while kinukuha ni Emmanuel siya sa cargo sa Ontario mga kamamaw. Watch this. I know. She's so cute. There she is. Aww. Poor baby. Oh my god. Yeah. I'm letting you say. Hello. Hi, baby. Hi, baby. Aww. She's so pretty. Ito na po siya. Ate Yael. Say hi. She's so cute. And your kuya's signing. These are bad treats. We do have treats in the car. Hanabi. Hanabi. Bro, I feel so bad. Imagine in the car. What's the time? 7:01. Oh. She's wagging her tail. Put her on the chair first. Ipalakad mo muna kaya. Yeah. You want to try to take her out? Yeah. We'll try to take her out and say hi to her. She's so pretty. Oh, yeah, I'll stop covering the camera. Go. Hi, baby. Oh, it's okay. It's okay. I don't think she's gonna let go. Hey guys, so we got the dog. She's so pretty. Your kuya loves her. They can't see it. Hindi nila makita. So guys, she's in there. She's a little scared, but we'll take her out. It's open. Thank you. Have a good one. Have a good night. Oh, me next. Okay, me next, guys. Okay ka lang? Okay ka lang? Aww. Kaya El. Let's go magkano ka. Kaya El. Come here. It's okay. Nag-react na sa So, ayan na ang daddy at Tita Yael. Hanabi, mag-hi ka na sa video. Tinan mo, apakakulit. Apakakulit po. It's so windy. It's so windy. I'm getting wet. Let's go. She already pooped and she peed. Hi, baby. 12 hours and hours. She held her pee. Aww, such a pretty girl. Ate tayo. Salamat, idol. Kami bahala sa baby mo. Aalagaan namin. She's so pretty. Opo. Opo. Let's go na. Let's go na. Let's go na. Carry mo daw, kuya. Carry mo daw.
Girl, my hair is so wet. Ayan mga kamamo, napanood nyo na yung yung video ni Hanabi nung pinikap siya ni Emmanuel. Ramdam na ramdam mo mga kamamo yung welcome ng papi ko sa family nila mga kamamo. Hindi lang si Emmanuel yung nagsundo sa kanya, hindi ko alam kung kapatid niya yun o hipag niya. Tapos may lalaki pang isang kasama, nirin mo ganun nila sinalubong si Hanabi sa airport. Sobrang ramdam ko yung pagmamahal na alam ko si Hanabi ay hindi papabayaan ni Emmanuel. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Emmanuel, sa pagkuha kay Hanabi. So sa mga future na darating, kung sakaling ibibreed mo siya, message mo lang si Kamamaw, i-advise kita kung sakaling baka pwede makatulong sa breeding na padating ni Hanabi. Hindi ko lang din sure kung kanino mo siya ibibreed. Basta ako mga Kamamaw, nandito lang ako para i-guide si Emmanuel sa breeding niya. Maganda yun si Hanabi talaga mga Kamamaw. Kung talagang sabihin natin hindi buntis si Mrs., ikikip ko talaga yun si Hanabi at ibibreed ko talaga siya. Si Hanabi is nakikita ko mas makapal siya sa nanay niya. At the same time na gusto ko kay Hanabi, maigsi lang yung bihas niya. Hindi siya yung medyo mahaba katulad ni Hera. Medyo maigsi lang siya. Although kung maigsi siya, hindi naman natin masabi kung ilan ang paping lalabas. The more, kasi mas mahaba, the more mas madaling, mas hindi mahirapan yung inahing magbuntis kaysa dun sa maigsi. Tsaka syempre baka mas, hindi ko rin sure hindi ako 100% sure kung mas short, mas kukunti magiging papi na lalabas. Ayun. Pero gustong gusto ko kasi build niya Hanabi. Sobrang liit niya para sa akin, para magpo 14 inches lang siya, kasi yung mga kapatid niya matangkad pa kay Legend ngayon. Si Legend kasi 16 inches lang talaga. Malaki lang tingnan si Legend pero 16 inches lang siya. Kasi nakita ko yung papi ni Emmanuel, hindi ko alam kung 8 months pa lang yun o 6 months or 7 months, parang ganon. Nakikita ko yung height niya pag tumabi siya kay Hanabi, masyadong malayo yung agwat. So ibig sabihin yung papi ni Emmanuel mas matangkad pa kay Legend yun. Kasi makita mo naman si Legend pag tumabi kay Hanabi, mataas ng 2 inches si Legend, mga ganon. Pero yung agwat ng papi ni Emmanuel, classic yun 8 months pa lang yun, malaki yung agwat doon kay Hanabi. Dahil makikita ko siya, lagi kong kasama si Hanabi dati, tsaka kasama niya si Chopper, si Hera, tsaka si Legend. Makikita ko yung agwat, alam ko yung inch. Hindi ko alam kung exacto inches, pero alam ko yung agwat ng yung distance ng height nila. Nung nakita ko yung sa papi ni Emmanuel, mas matangkad yung papi niya. Kaya sila Diesel, sabi nga ni Kuya Romel, si Diesel, kaya piling ko si Mocha mas matangkad na sa tatay niya. Si Legend hindi siya katangkarang, kaya yung height ni Legend is parang talaga siya itag dito. Kaya kung ikukumpara mo siya, kung ilalaban mo sa classic category si Legend, na isasama mo sa mga normal na classic na talaga, medyo matatangkad yung classic ng konti sa height ni Legend. Pero hindi naman pakat si Legend, kasi masyadong matangkad si Legend para doon sa mga nakasabayan niya lumaban ng packet category nung ang lang ni Legend, kasi makapal yung build ni Legend. Kaya kumbaga si Legend, ang edge ni Legend sa classic kung titingnan mo sa katawan, mas malapad si Legend sa normal na talagang classic category na kumbaga medyo manipis siya ng konti sa standard, pero makapal siya sa classic. Kaya mga kamamo, kaya hopefully na-enjoy niyo itong video na to. Talagang masaya ako para sa alaga natin na napunta siya kay Emmanuel. So update ko na lang kayo sa mga papi habang lumalaki sila. I-message ko yung mga bagong owner, at syempre sa mga gustong magkaroon ng American Bully, meron pa po tayong male blue pod, si Chopper. So masasabi ko kay Chopper, si Chopper siya ang isa sa pinaka malambing na papi sa magkakapatid.
Si Hanabi is malambing, sabi nga ni Manuel, pero si Chopper para sa akin, si Chopper ang mas malambing sa lahat, mga kamamo. Although malambing sa lahat ng makikita mo sa lahat ng aspeto, tsaka yung yung mukha kasi, facial expression ni Chopper, talagang madadala ka niya, mga kamamo, pag nagpalambing. Talagang yung mukha niya is nangungusap na parang hindi mo pwedeng tanggihan ang popping yung pag nilambing ka. Ganong kalakas ang karisma ni Chopper when it comes sa pag talaga naglambing siya. Siya talaga yung unang mapapansin mo sa magkakapatid. Siya yung pinakamalambing, tsaka ang amo ng mukha niya. Si Zoro kasi is ang mukha ni Zoro is mabangis. Mabangis si mukha ni Zoro, yung talagang maangas. Kabaligtaran naman ng kay Chopper, malambing ang pagkakaano ng hulma ng mukha ni Chopper, maamong. So ay mga kamama, papasok na tayo, and then see you na lang on next vlog.